hanap buhay. Mahirap ding maghanap ng patay, lalo pa kung ang iyong hanap buhay may kinalaman sa mga patay. May ilang mga kaganapan na talaga namang nakakakabang paghandaan. Kahit pa alam naman nating mangyayari at mangyayari ito sa ating lahat. Katulad na lang ng pagpaplano at pag-o-organize ng burol. Pero wag na raw kakaba-kaba dahil may mga katulad ni Hazel na ang job description mag-set up ng isang hindi malilimutang burol sa kanyang mga kliyente. Si Hazel, 7 taon ng funeral event planner. Kapag namatayan ka, distraught hour na yan. And the family, even dun sa moment na magagaling silang mag-isip, on that event, on that particular event that you lost someone, you cannot decide perfectly anymore. So whatever comes, yun na lang. So what the coordinator can do is to help them. Mula sa pagpili ng kabaong at mga bulaklak, hanggang sa magiging theme at itsura ng chapel. Sa pag-aayos ng pang-araw-araw na menu at pagtatawag ng mga bisita, lahat nakatoka kay Hazel. So sana yung red na may ruffles, feathers. Ang team ni na Hazel nakakabuo ng isang buong event sa loob lang ng ilang oras. At para maibsan ang pagluluksa ng pamilya, mas gusto raw ni na Hazel na tulungan na lang ang mga ito na ipagdiwang ang buhay ng yumao. You're not celebrating the death. You're celebrating the life of our decedent, how he lived. Kaya sa pahintulot na rin ng pamilya, humihiram sina Hazel ng pictures at gamit ng namatay upang i-display sa burol. Sa burol na ito kung saan sanggol ang namatay, sa halip na kabaong, sa crib nila inilagay ang baby. At saka ito pinalibutan ng kanyang mga litrato at makukulay na laruan. Nung nagkaroon naman sila ng kliyente na ang business ay ang pagsusupply ng mga upuan sa sinihan, i-display din nila ang mga ito sa kanyang burol. Trabaho rin ni na Hazel na ayusin ang mabuti ang schedule ng mga bibisita, lalo pat may isang beses na nadiskubre niyang ang namatayan, may 3 palang kinakasama. Scheduling lang kung anong araw yung si ano, anong araw si ano. Yung first, second, and third. Kasi all you have to do is to educate them also. Inform them that it's not their moment. It's the moment of their decedent or their loved ones. At dahil nasa negosyo sila ng mga patay, hindi rin daw nakatakas si Hazel sa mga nakakapangilabot na karanasan. The decedent is a mother. Patay na yung dad. So I have a meeting with all the children. So it was the usual. We're planning, what are we going to do tomorrow? Are we going to get a soloist or violinist or pianist? And then after that, the usual, sunod-sunod of the funeral planning. And then I heard my phone rang. So tiningnan ko, it's just numbers lang. When I put it down, syempre may light pa siya. Nakita nung isa sa mga kapatid, nakita niya yung number. And then he suddenly stopped and said, "That's the phone number of my mom." So yung tumatawag sa akin, yung mom nila. And then they checked the phone of their mom. It's off. Kung ano-ano na nga raw ang mga nauusong serbisyo sa mga burol ngayon. Katulad na lang sa puneraryang ito sa Pandacan, Manila. Ang kanilang mga patay, hindi na kinakailangan pang i-embalsamo. Meron silang refrigerated casket na imported pa raw mula China. Aabot daw ng hanggang -20 degrees Celsius ang temperatura sa loob nito. Ang material niya stainless, yung katawan niya gawa. Tapos ang takip niya, plexiglass. 2 layers siya para hindi nagkakaroon ng moisture. Earth-friendly raw ang kabaong na ito dahil hindi na kinakailangan pang i-embalsamo ang bangkay. Mala-freezer kasi ang temperatura sa loob nito, kaya napipreserba ang katawan sa loob ng ilang araw. Ang principle niya wala namang pinagkaiba sa ordinaryo na freezer. Ang pinagkakaiba lang, yung ang karne, pag pinasok na sa freezer, overnight lang, nagyayelo talaga, nagpuputi. Hindi ka mukha pag nilagay sa refrigerated casket,
walang pinag-iba, mukhang buhay pa rin yung namatay. Aabot ng 50 hanggang 70,000 pesos ang presyo sa paggamit nito sa loob ng 5 araw. Yung mga nakaburol namin nakalagay sa refrigerated casket, sina-check namin siya ng mga 1-2 beses sa maghapon. At para raw sa mga pamilyang nais pa rin alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay, gumagawa rin sila ng souvenir katulad ng bracelets, pendants at rosaries. Ito yung bago ngayon na lalagyan ng ashes, pwede siya lalagyan ng buhok, lalagyan ng fingernails kung babies. Maski na anong gusto nyo ilagay, para yun yung maiiwan naman para dun sa mga buhay. Sa ganitong paraan daw, habang buhay mapapanatiling buhay ang alaala ng yumao. Samantala, heto naman ang isang nakakapangilabot na pakulo ng ibang punerarya. Ang pink coffin na ito, pinasadya hindi para sa mga patay, kundi para sa mga buhay. Idinidisplay nila ito sa kanilang mga memorial chapel. At kung kakayanin daw ng iyong puso, pwede mong subukan ritong mahimlay at magpa-picture. So nakakaba. Pero pagdating ng parang laro-laro na. Mamatay man ako, alam ko na itsura ko sa loob, di ba? We want to educate people na it's really not that morbid, it's not that scary to be inside the box. So this time, it's more of, it's pink, it's cute, it feels good. Hanap buhay, hanap patay. May buhay, pati sa mga patay. Kaya naman, hindi dapat mawala ang ating pagrespeto sa ating mga yumao. Huwag daw tayong matakot sa mga patay. Mas dapat mag-ingat sa mga buhay na dahil sa ginagawa nilang mga kabulastugan, lalo lamang humihirap ang ating buhay. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica